Yan guys, so dumating na yung order namin na school supplies para sa bunso naming anak. Umorder kami ng maaga kasi meron silang promo. So, pag nag-order ka ng July, pwede kang manalo ng $1,000. Kaya nag-order na kami. Baka sakaling manalo kami ng 1,000. Sayang naman yung $1,000. So, dito kami umu-order sa school start. Yan. So, dyan kami umorder ng school supplies ng bunso naming anak. Yan. Para less hassle na, hindi na namin kailangan pumunta sa mga Walmart, yan, tapos sa dollar store. So, andito na yung mga school supplies. So, kumpleto na siya. Lahat ng kailangan niya para sa kanyang school sa September ay andito na siya. Yan. So, hindi naman masyadong madami ang school supplies ng mga bata dito sa Canada. Hindi tulad sa Pilipinas. Diba sa Pilipinas, may books, tapos may kapartner pa yung mga notebook. Diba, halimbawa, may math book ka, meron kang math notebook. So, dito naman sa kanila, wala silang notebooks. Meron lang silang parang binder. Itong binder. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga laman nitong box na to. Yan guys, so open na natin yung box. Unboxing. Unbox na natin. Yan. Yan. So, ito, plastic. Tapos, tanggalin ko na yung ano. May tag siya. May pangalan siya nung bata. So, yung buong pangalan ng anak ko, nandun sa bag. Tapos, isang buong bag siya. Ayan. Yan. So, ito guys yung bag. Yan. School starts. So, pagdating ng September, dadali namin tong buong bag na to doon sa school. And then, yung teacher na yung mag-organize ng mga staff niya. So, lalagyan ko ng mga label to, lahat ng pangalan niya. Kasi meron din siyang kasamang label. So, yung pangalan ng bata, first name, tsaka last name. And then, pwede nyo, sticker siya, so pwede nyo nang lagyan ng label yung mga gamit. Para alam ng teacher na, oh, ito para kay ganitong bata, ito para kay ganitong bata. Yun. Kasi nga, pare-parehas sila eh. Most ng mga magulang, dito na talaga sila umu-order sa school start. Yan. Para nga, less hassle nga. Kaya, kagaya ng sabi ko kanina. So, ito guys, yung ano nila. Yan. Tapos, meron nga mga sticker name, tsaka yung receipt kasama na dito. Tapos, yan. So, ano bang laman ng bag? Una, pencil case. Yan. Lagay ko muna dito sa side yung yung bag. Yan guys. So, pencil case. At may laman yung pencil case. So, ang laman ng pencil case natin ay scissors. Yan. Scissor. Pencil sharpener. Yan. Tapos, meron ng glue stick, isang glue stick nakasama. Ito yung highlighters. Tama ba ako? Highlighter. Tapos, meron na siyang Sharpie. Tawag nila dito Sharpie. Sharpie tawag nila. Pero ano to eh? Marker. Permanent marker. Pentel pen sa Pilipinas, diba? Pentel pen. Yan guys, no? Pentel pen. So, dalawang pentel pen yung kasama. Marker. Tapos, ball pen. So, blue ball pen, dalawa yung kasama. Blue ball pen, red ball pen, dalawa rin. And then, dalawa ring black na ball pen. Yan. Tapos, dalawang erasers. Yan. So, yun yung laman ng pencil case. Yan. Tapos, sunod naman, baba natin dito. Masyadong mataas. Hindi ko abot. So, meron din siyang calculator nakasama. And then,
set ng pencil. So, 12 yung laman ng isang box. HB. Yan, may number. Number 2, HB. Yan, na pencil. Tapos, sumunod naman ay, meron din kasamang marker, colored marker ba tawag dito? Tama ba? Double tip pa siya, guys. So, yung isang tip makapal, yung isang tip manipis. So, 12 colors. Yan. Tapos, sumunod ay color pencils naman. Yan. So, 24 na colors yung nandito na pencil. So, isang set na siya rin. And then, next ay ruler. May kasamang ruler. Yan. Tapos, ito yung notebooks nila, subject notebook. Pero, last year kasi hindi ginamit ng anak namin yung ganito niya. So, tinabi ko na lang. Ito, dalawa siya. Dalawa siyang subject notebook. Yan, lagay natin dito. And then, next naman is, ito yung subject dividers. Kasi di ba binder yung gamit nila. So, ito yung pang-divide. So, kunyari, math yung red, science yung orange. So, ito yung lalagay nila sa binder. Yan. Tapos, next naman is yung refill paper. So, ito yung nilalagay nila sa binder. Ito yung parang notebook nila. So, bukod doon sa mga activities nila sa school, nilalagay rin kasi yun sa binder. So, ito naman yung mga field paper kung kailangan nilang magsulat. So, ito yung nilalagay sa binder, di ba? Hindi masyadong mabigat. Dito tulad sa Pilipinas, ang dami mong notebook. Kung 10 yung subject mo, 10 rin yung notebook mo. Eh, kawawa naman yung bata. Ano na yung likod niya? Sakit na ng likod niya sa pagbuhat. So, dalawa yung refill paper na kasama dito. Yan. Tapos, meron din silang mga folder. Tama ba? Mama, folder ba to? So, folders. Yan. Saan ba natin lagay? Dito na lang sa tabi. Folders. At yung mismong binder. Yan. So, yung mismong binder niya, yung paglalagyan na itong dividers, tsaka nitong liners. Yung lined na refill paper. So, ayun lang guys yung laman. Wala na. So, ito na yung pinaka, nila, dala-dala nila sa school. At saka meron silang journal, yung notebook na journal nila na doon nila nilalagay yung assignment nila. Parang assignment notebook. Yung journal na yon. Tapos, bibili na namin siya separate. $5 lang naman yun. So, hindi mamabigat sa bulsa. Pero bibili namin yung pag-start ng school. So, ito yung mga school supplies na na-order namin sa school starts. So, ito yung binder. Ito lang yung bibit-bitin nila, plus yung journal, plus yung pencil case, at saka itong mga color pens, at saka colored pencils. Tapos, yun lang. Wala na. So, madali lang dito sa Canada pag nag-aaral yung mga bata kasi hindi na nila kailangan ng maraming mga gamit sa school, hindi tulad sa Pilipinas, di ba? At saka less gastos. Yun. So, yung books, so may nagtatanong dito, isang audience. Saan daw yung mga books? Sabi ni mother. So, ang alam ko kasi, yung mga books nila, pinapotocopy lang yun eh. So, kunyari, activity. So, may activity dun sa book na yon, ipo-photocopy lang ng teacher, papasagot lang sa kanila, and then, bubutasan siya dito ng puncher, yung 3-hole puncher. Tapos, ilalagay lang din dito sa binder. Yung activity, yung assignment, ganun lang siya. Yung sa elementary ko na anak. Sa high school kasi, same lang din, pero sa phone kasi meron silang app sa phone na ginagamit, nandun yung assignment. So, nandun na yung mga questions, ganyan. And then, magsusulat lang sila dito sa line paper ng mga answers nila. And then, yun yung ipapasa nila sa mga teachers nila. So, less hassle sa mga bata. Konti lang yung bit-bitin. So, hindi na rin naman sila nagla-locker. Pero, pwede rin naman mag-locker. Meron pa rin silang mga cabbies. Tama ba? Cabbies ba tawag doon? Yung maliliit na locker na walang lock. Lalagay mo lang dun yung bag mo, di ba? Bag, and then yung shoes or jacket, yung sa nila, sa coat rack nila, yun, ganun lang. Sa elementary school ha, guys. Sa high school may mga lockers. So, nasa sayo kung gusto mo mag-locker or hindi.
sa high school. So, yun lang guys, no, konti lang. Yan. So, thank you guys sa panonood ng vlog na ito. So, sana natuwa naman kayo sa vlog ko na ito, no. At kung natuwa kayo, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, tsaka pa-subscribe na rin po. Malaking tulong po sa aming channel yon. Dahil ngayon po, meron na kaming 400 subscribers. Maraming salamat sa inyo. So, ang goal ko is maka 500 subscribers before matapos yung taon na to. And then, hopefully, if maging okay, bago matapos yung taon na to, maka 1,000 subscribers kami. So, thank you guys sa inyong lahat, no, sa mga nag-subscribe sa amin. At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please po mag-subscribe po kayo. So, maraming salamat po ulit. Bye-bye po. Thank you for watching. See you guys next time. God bless. Hindi. Hinahanap ko bilang. Oh, yan na. Tapos na. Linis na tayo. Linis na. Linis. Sa September pa to kailangan. Balik ulit sa plastic. Yan guys, tapos na. Back to regular programming. Let's do.